Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's pag-usapan natin si Attorney Baliktad. Attorney Baliktad tuloy. Si Attorney Levy Baligod. Kala ko Baliktad, walang iya. Oh. Baligod pala. Sorry. Si Attorney Levy Baligod. Ito po yung abogado ng 18 marino, mga kababayan. Marino ba? Marines. Kasi karamihan daw doon ay na-dismiss dishonorably. Ibig sabihin, hindi po honorable ang pagkakaalis nila sa pwesto. Dishonorable sila. At yung dalawa ron ay hindi naman pala Marine, miyembro ng Marines. So, Army raw, miyembro daw ng Philippine Army. Sabi ni Baliktad, ni Baligod. So, mga kababayan, si Jose Claire Castro ay natanong po tungkol sa sinasabi nito ni Baligod at ni Defensor. At ito mga kababayan, pakita ko lang sa inyo yung naging sagot ni Baligod. Kasi sabi niya ni Claire Castro, paulit-ulit na kasinungalingan laban sa Pangulo. Lousy script. Hindi pang award winning, hindi malinis. Alam mo na may kasinungalingan. Ay sabi ni Jose Claire Castro. Mamaya paririnig ko sa inyo. Ito naman ang sagot ni Baliktad. Bakit na ba tinatawag na Baliktad? Kasi alam mo yung mga sinasabi niya, pamali-mali paiba-iba. Anong klaseng Anong klaseng mga statement yung paiba-iba? Kapag ang isang statement ay mali, lumalabas yung lahat po ng sinabi mo, mali na. Paniniwalaan nyo pa ba yung isang tao na isang beses nang nagsinungaling? Paniniwalaan nyo pa ba yung tao na yun? Siyempre, hindi na. Nakapagsinungaling ka na ngayon gusto mo paniwalaan pa kita? Kahit mag-sorry ka pa dyan, magluluhod ka dyan, kahit maglulupasay ka pa sa harap ko, hindi na ako maniniwala sa sinabi mo kasi nagsinungaling ka na So malamang yung sinasabi mong iba pa, kasi nungalingan din. Kaya sabi ni Jose Claire Castro, paulit-ulit na kasinungalingan laban sa Pangulo, lousy. Lousy script. Hindi mo lang kayo gumawa ng maayos na script? Ano bang klase kayo? Ito si Attorney Baliktad at si Mike Defensor. Hindi man lang kayo hindi man lang kayo gumawa ng maayos na script. Puro palpak. Sabi ni Jose Claire Castro, hindi pang award winning. So yan, pang olats talaga. Olats, walang award na makukuha. Hindi malinis. Ibig sabihin, marumi, palpak, madaming butas. Alam mo na may kasinungalingan. Ngayon, eto si Baliktad. Sumagot, sabi niya, mula pa sa umpisa, wala pong totoong lumalabas sa kanyang bunganga. Pero mo sabihin kay Claire Castro na ganun. Mula daw sa umpisa pa, wala nang totoong lumalabas sa bunganga ni Claire Castro. Baka naman sa bunganga mo. Attorney Baliktad. Baka sa bunganga mo. Mali-mali mga pinagsasabi mo Eto, pakinggan muna natin si Jose Claire. Tapos, puntaan natin yung mga mali-maling sinabi nito ni Attorney Baliktad. Pakinggan muna natin si Jose Claire, mga kababayan. Etong naging press con kanina, press briefing dyan po sa Malacanang, kasama po ang Malacanang press corps. Ito po si Jose Claire. At maaari na po akong tumanggap ng mga katanungan. Unang tanong po mula kay Tina Marali, Manila tayo. Good afternoon, Yusek. Former Congressman Mike Defensor said mayroon pa daw pong batch 2 ng mga dating sundalo na magbibigay ng testimonya to give their first-hand accounts regarding the so-called bribery na nagkakahalaga ng bilyon. Pero sabi niya po, may mga kumikilos din daw po na para pigilan sila sa nagawin ito. What is the palace's reaction or comment on this? Mike Defense. Okay, sandali lang Meron pa raw part 2, mga kababayan? Second batch? Yung first batch nga, palpak Hiyang-hiya nga yung first batch Kung pwede nga lang mag-atrasan yung first batch ng mga marino, di umatras na sila. Kaso wala na napasubo na
Pero hiyang-hiya sila sa nangyari. Mga kababayan, napahiya sila eh. Dahil dito kay baliktad eh. Mali-mali sinasabi. Doon sa press ko nila, nagpapasahan ng mic eh. Ibig sabihin, merong nagdidikta. Oh, ba't nagpapasahan kayo ng mic? Hindi nyo alam yung nangyari? Akala ko ba alam yung nangyari? Meron kayong informasyon. Kayo mismo nag-deliver. Bakit ngayon, nung tinanong kayo, nagpapasahan kayo ng mic? Tapos, ang sumasagot pa, yung abogado ninyong si Baliktad. Bakit si Baliktad? Eh, wala naman si Baliktad doon sa pangyayari. Na-interview nga yan eh. Kawawa yan, durog na durog, sunog na sunog. Tostado nga yan doon sa sa Historicon. In-interview siya. At hindi, wala ka naman pala doon sa pinangyarihan eh. Puro kwento lang yung narinig mo. So wala kang first hand information, second hand information ka lang, third hand information ka lang. So yun yung sabi kay Tony Baliktad, paya si Baliktad eh. Kung pwede nga lang umatras si Baliktad doon sa interview, atras yun eh. Kaya wala pong naniniwala dito kay Tony Baliktad. Mali-mali. Tapos, ito, sabi ni Defensor, meron pa second batch. Wala na, nag-iisip na yung second batch. Hindi nyo na marirecruit yan kasi ayaw nila magaya doon sa nauna na napahiya lang. At alam nyo ba mga kababayan, iniimbitahan ata sila na magsalita. Ngayon, pwede siya lang makulong kapag nalaman na sila ay nakikipagsabwatan para pabagsakin ng gobyerno. Kasi imbestigahan yan tatanungin niyan sila Kaya pag nakaleche-leche yung mga sagot nila, wala. Maiipit sila. Bakit? Dahil dito kay Baliktad. Kay Tony Baliktad. Kaya mga kababayan, huwag kayong magpapagamit. Huwag kayong magpapagamit sa mga merong sariling interes. May sariling interes yan. Imposibleng wala. Sasabihin niya, hindi niya raw kilala si Mike Defensor. Hindi niya raw kilala si Mike Defensor. Sabi ni Mike Defensor, hindi niya raw kilala yung 18. Sinungaling Napaka-sinungaling. Alam nyo ba, meron akong narinig, nabasa ko dyan sa dyan sa social media. Yung sinakyan daw na sasakyan nung ilan sa 18 na marino ay sa asawa ni Mike Defensor. Tapos sabihin nyo, hindi kayo magkakilala. Uubod ng sinungaling nito mga to Kaya bukong-buko sila mga kababayan, bukong-buko sila sa kasinungalingan nila. Tapos may part 2, wala. Hindi na, sa tingin ko, hindi papayag yung mga yan kasi mapapahiya lang sila, madadamay lang sila. Ang dami ng pinahamak yan ni Mike Defensor. Yung mga nag-rally doon sa saan ba yun? Sa Cebu, nahuli yung mga motor. Tinulungan ba? Mapapahamak kayo dyan kay Mike Defensor. May sariling interes yan. Kung kayo sasama, siguraduhin nyo na talagang para sa bansa ang gagawin ninyo. Kasi kung magpapagamit lang kayo, katulad ng itong 18, kung magpapagamit lang kayo sa interes nung gumagamit sa inyo, naku po, Diyos ko, wag na. Kawawa po kayo lang madidiin. Sila naman ililigtas nila sarili nila. Ewan ko lang kung pag nagkasubuan, ewan ko lang kung itong 18 na to, may gagawin, may aasahan tulong dun sa mga gumagamit sa kanila. Sa tingin ko wala. Mga kababayan. Tapos, may second batch pa. Nako, Mike Defensor. Ito. Ano masasabi ni Claire Castro doon? The known Wonder Boy. Ano raw? Sa kanyang talumpati, naghihikayat. Teka. Ano sabi ni Claire Castro? Ano sabi ni Claire Castro? Teka, napalayo na ako. Ano raw? The known Wonder Boy. Mike Defensor, known Wonder Boy. Wonder Boy ka daw. Alam na natin. Teka. Mike Defensor again? Ador Mawanay 2.0? Kilala ang salitang mawanay dahil sa pamimilit di umano sa kanya na gumawa ng peking salaysay. Meron tayong impormasyon na isang tao sa administrasyon dati ni GMA na isang operator na ang trabaho lamang ay to muddle the issues. Pag ang taong ito ay kasama sa isang issue, something is fishy. Follow-up lang po. With that, Kapag kasama si Mike Defensor, yan sa mga issue na yan,
there is something fishy. Huwag kayo magtitiwala niya kay Defensor. Parang ganun ang gusto sabihin ni Jose Claire Castro. Merong fishy diyan. Mangangamoy daing kayo, mangangamoy bagoong kayo diyan. Kapag kasama niyo si Mike Defensor. Sino raw? Si Wonderboy. Wonderboy eh. Tuloy natin. You see this as a way of diverting the attention sa nangyayari ngayon sa ICC, given na isa po sa mga naging paratang ay ang sinasabing panunuhol daw po sa ICC investigators. Malamang, kung ano man ang motibo nila, malamang na maaaring i-discredit at tanggalan ng kredibilidad at integridad ang ICC. But mas concerned po tayo sa mga kasinungalingan kanilang ibinabato sa ating Pangulo. Okay, so yan mga kababayan, yung sagot ni Jose Claire Castro. Ito pong maggrupo ni Mike Defensor sa kanito ni Atty. Baliktad. Puro pansarili yan. Puro kasinungalingan mga kababayan. Bigyan ko kayo ng isang kasinungalingan na ito ni Atty. Baliktad. Ito sabi niya Ayan, si Atty. Baliktad. Atty. Balentong, mas maganda Balentong kasi pabale-balentong sinasabi nito, ipa-iba-iba eh. O sabi niya, ay di na pala maleta kasi sabi niya tumanggap daw etong si Leila de Lima ng maleta na may lamang pera. Pero sabi niya ngayon, ay di na pala maleta. Paper bag pala, binigay kay de Lima mga nasa 5 to 10 million. Nakinabang daw etong si Leila de Lima. Binigay daw kay de Lima paper bag na may lamang 10 milyon. Ang rito, ang tanong, bakit bibigyan si de Lima? Meron pa nga possessions policies 2023, nakakulong pa si de Lima, ba't bibigyan mo ng maletang may pera? Ano ang kinalaman ni de Lima? Ano ang kinalaman ni de Lima? Ngayon, eto. Nagsalita si de Lima, di ba? Ito mga kababayan. Sabi ni de Lima, whether sa maleta o sa paper bag o ano man yan, malinaw na imbento lang yan. Sabi ni Leila de Lima. Ngayon, sabi ni Atty. Baliktad. Sabi ni Atty. Baliktad, eto mga kababayan, basahin ko I want to make it clear at this point na it could be an oversight for me na kasama siya roon sa listahan ng Congress members that created the impression na nabigyan din siya ng mali-maletang kickback. At inamin niya na na mali siya roon. Doon siya nagkamali. Ito. Basahin niyo mga kababayan. Nakasulat dyan. Teka, ay lumiwanag eh. Okay. Basahin ko na lang. Sabi ni Jesus Palsis, Atty. Levy Baluktot. Dami mo ng pangalan, Atty. Baligod Atty. Baluktot, Atty. Baliktad. Pamali-mali kasi sinasabi mo eh. Sabi ni Jesus Palsis, Atty. Levy Baluktot admits error. So inadmit niya mismo na error. Mali. Yung pag-include kay de Lima sa maleta affidavit. Ngayon, si Tito Soto na sinabing binigyan ng 5 maleta ni Saldico. Pero hindi naman siya senador noong 2022 hanggang 2025 at tumipad na si Saldico noong July 2025. Sabi tuloy ni Palsis, wow, more mali. Ang dami ng mali nito ni Atty. Baluktot, ni Atty. Baliktad. Ang dami niyang mali. Mga kababayan, dapat ito itama ni Marcoleta Marcoleta, itama mo nga itong si Atty. Ito si Atty. Baluktot, itama mo nga. Mali-mali sinasabi mga kababayan eh. Sabi niya sa maleta, tapos biglang sa papel daw. Matapos nga inamin niya, nagkamali siya ng oversight. Hindi niya raw dapat na nasama si
Leila de Lima doon sa tumanggap. Diba? So, pamali-mali itong si Baliktad na ito. Paano maniniwala sa iyo tao kung ganyan ka? Ito mga kababayan, ito may sariling interest to eh. Pakita ko sa inyo, si Atty. Baliktad may sariling interest. Ito pa lang si Baligod ay sinubukang maging congressman. Ayan sinubukan niya maging congressman. Kaso, hindi po ipinalad. So siya po ay nabigo. Kaya nung hindi po siya nakapasa bilang congressman, hindi po siya pinita. Ito po yung kalaban niya. Ayan po yung numero ng boto. Si Carl 154,025 votes. Si Baligod 48,806 votes. So, naku naman Baligod. Butal lang, talo ka eh. Sa butal pa lang, talo ka na ng kalaban mo. Tumakba ito nung 2025 elections. Bilang congressman, hindi po siya nanalo. Kaya anong nangyari, dahil hindi siya naging congressman, naging director na lang siya at scriptwriter. Mga kababa, pinasok na niya ang pagiging director at scriptwriter. At producer na rin siguro, baka producer. Meron siyang co-producer. Co-producer niya, ito si Mike Defensor o co-producer. Alam mo kasi, Attorney Baliktad, sir, sa totoo lang kapag meron ka ng, kayari sa statement mo, meron kang sinabi na mali. Meron kang sinabi na yabang-yabang mo pa sa press con, kala mo ang galing-galing mo, parang totoo-totoo sinasabi mo. Tapos ngayon, nung nag-react yung mga binabanggit mo, ito, nagkaalaman na imposible na mangyari sinasabi mo kay Leila de Lima. So may mali ka kay Leila de Lima. May mali ka kay Soto. Ang dami mo mali eh. Ngayon, anong gusto mo? Paniwalaan ka namin? Ang korte hindi maniniwala sa'yo kasi mali-mali sinasabi mo. Kapag nakitaan ka ng isang mali sa iyong salaysay sa buong statement mo, pagdududahan na yung iba mong sinabi, mali na rin yan. Kasi nungalingan na rin yan. May sinabi siya doon sa interview sa Historicon. Sabi ni Baliktad, wala naman daw siyang sinasabi na itong ICC ay may ginawang korupsyon. Tapos yung bandang nagtuloy-tuloy interview, sinabi niya na itong ICC ay ginagastusan ng pera galing kay Saldico. So corruption daw 'yun. Akala ko ba walang corruption sinasabi mo? Tapos ngayon ito na. Sinasabi niya na corrupt ang ICC at nabigyan pa ng $2 million. Nagpa-cash pa raw ng $2 million o nagpapalit ng $2 million. Kaya tinatanong nila, saan mo pinalitan yan? Kasi parang hirap nun magpapalit ng ganun. $2 million. Tapos yung $2 million tinatanong, saan napunta yung $2 million? Dinala ba nila yan palabas ng bansa? Hindi naman pwede dalhin yun eh. Ganong kalaking halaga. Pag dinala mo sa palabas ng bansa yun, huhulihin yun eh. Baka nga makakumpis ka pa yun. Saan napunta yung $2 million na sinasabi na ito ni Baliktad? Wala. Hindi niya mapaliwanag. Ang dami niyang mali. Puro kasi nungalingan. Etong si Baliktad. Kasi sabihin niya, si Claire Castro pa ang mula simula, mali ang sinabi. Baka ikaw, sir. Baka ikaw ang mali-mali ang pinagsasabi mo. Diba? Invento. Kasi alam mo, kapag talagang dumay kayo kay Wonderboy, yari ka. Ayan si Wonderboy. May interest yan. Tatakbong mayor yan dyan sa Quezon City. Baka nga nang mangarap ang tumakbong senador eh. Ewan ko, mayor nga, hindi mananalo yan eh. Senador pa.
Di ba? Hindi mananalo yan. Malabong mangyari yan. Malabong manalo yan si Defensor. Yang ubod ng sinungaling na walang ginawa kundi siraan ng gobyerno. Anong klase yan? Anong klase ka? Mr. Defensor. Ito pa. Oh. Okay. Ito. Oh. Inamin na rin naman niya, lawyer, Levy Baligod, retracts. So, niretract niya yung sarili niya. Tanga-tanga kasi. Retracts the inclusion of Representative Leila de Lima in the affidavit of the 18 ex-Marines, which named her as among those who allegedly received suitcases of cash from supposed flood control kickbacks. He says her inclusion was due to an error, an oversight on his part. Biruin mo, may error. Mali. Di ibig sabihin, pwede kami mag-conclude na yung the rest ng mga sinabi mo, pwedeng mali. Kasi mali nga yung kay De Lima eh. So, wag ka mag-expect na paniniwalaan ka namin. Mas lalo na yung korte. Mas lalo yung korte hindi maniniwala sa'yo kasi nagsinungaling ka na dun kay De Lima eh. Inaamin mo pa, niretract mo. Sinabi mo, maleta. Binago mo, sinabi mo, ay hindi pala maleta. Paper bag pala. Tapos ay hindi pala. Sorry po, nagkamali ako. Mali po ako, nagka-error po ako, hindi pala kasama si De Lima. Walang iyak. Anong klase? Sino maniniwala sa pinagsasabi mo? Talongges ka rin eh. So, yan lang po muna mga kababayan. Ito si Claire Castro. Real talk to mga kababayan eh. Hindi naman ito magsasalita ng wala ebidensya. Hindi naman magsasalita ng wala resibo. Ay iba, puro lang media. Media exposure. Gusto lang ma-expose sa media para sumikat, para makilala. Kasi nga ito si Baliktad, baka gustong tumakboling congressman sa susunod. Ito nga sa kalaban niya, hindi naman kilala eh. Hindi siya nanalo eh. Yung butal nga ng kalaban niya, mas marami pa sa boto niya eh. Di Baliktad eh. Baka tatakbo uli kaya nagpapasikat. Ginagaya yung style ni Defensor, siguro sinabihan siya ni Defensor. Alam mo pare attorney Baliktad. Mag-ingay ka. Kasi negative publicity pa rin yan. Gayahin mo kung ganong ginagawa ko. Siguro nag-usap yung dalawang siraulo nung nagiinuman, siguro mga lasing. Alam mo pare, kung ako sa'yo, manggulo na lang tayo, sisikat pa tayo. At pagkatapos na tayo sumikat, hindi ka makikilala tayo. Di ba? Usapan lasing yun. Malamang, ganun ang usapan ng dalawa, usapan lasing. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Wag po kayo maniniwala dyan kay Atty. Baliktad, mali-mali pinagsasabi niyan. Tapos meron pa raw part 2. Anak ng teteng yan. Di pa ba kayo napahiya ng part 1? Meron pa kayong part 2? Mga tulongges pala itong mga to eh. So yan lang po muna mga kababayan Wag po kayong basta-basta magpapabudol. Usong-uso po ngayon ang mga fake news. Kaya kapag nandyan kasama sa issue si Wonderboy, alam nyo na mga kababayan na there is something fishy. Take that from Yusek Claire Castro. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.